dayuhin natin ang pinakaparaiso ng Port Barton. Matatagpuan lang sa Palawan. Isa-isa ito sa dinadayo ng mga turista. Tara, samahan nyo ako. Panoorin natin ang malaparaisong lugar na to. Time check guys, 5:45 ng hapon. Ang flight namin is 8 o'clock in the evening. So medyo mahaba-habang tulugan to. Na-prepare na rin namin yung mga gamit namin nung Friday pa. Medyo mahaba-habang bakasyon to dahil kinuha ng wife ko yung 9 days na vacation niya. So matagal tayo ngayon magbabakasyon. Siya nga pala guys, ang first stop namin is Port Barton. After one night, dediretso kami sa El Nido, Palawan. Guys, after ng 5 days sa Palawan, next off namin is Puerto Princesa. Guys, isa rin sa tip ko, pag babiyahe kayo ng malayo o matagal, kumuha na kayo na check-in baggage like 20 kilos, 50 kilos para pagbalik nyo, meron kayong mga bitbit tulad ng pasalubong. So naisipan muna namin kumain para pagdating namin ng Puerto Princesa Airport, hindi na kami gutom. Kasi mahirap na kapag walang laman ng tiyan mo, nasa taas ka ng aeroplano, kailangan mo pang bumili ng pagkain, may another gastos ka na naman. Yung nakuha naming airfare is 11,000. 2 packs na siya. 9 days na kami mag-i-stay sa Palawan. Kung makikita nyo yan guys, yan yung tanawin na makikita sa labas pag nag-take off na yung aeroplano na sinasakyan natin. Please be advised that you will be played last for proper ground endorsement. Welcome to Palawan. So dumating na kami. Dito na kami sa airport ng PPS, Puerto Princesa. So nakasabay namin yung reporter ng Rapid Tulfo in Action, si Ma'am Cherie. Magkano malakad mo?
Wait. Sige, lakad ka lang. Sure? We're here at nice to meet you. Huh? Let's go. Han, hinahawakan yan. Lagyan mo. Just a few reminders, please have your boarding pass and your windows notification. You may board your flight with one carrying your bags that fits in under your feet. Ang dagal lumabas nung maleta natin. Medyo inaantok na ako at nauuhaw na. Yun, sa wakas, nakita rin namin. Saan kayo nagpunta yun? Hindi makita. Isa rin sa nakalimutan ko dito yung power bank na kailangan namin gamitin while on travel. Kaya pala wala na nag-stop. Nasira yung ano namin. Hindi namin alam kung saan nasira, kung nasa Manila ba o dito na sa Puerto Princesa. Kawawa naman yung bag namin. Nagretiro na. Yun nga lang, syempre dapat pagka mga ganitong bagay, ingatan dapat ng mga nagtatrabaho sa airport. So ito yung labas ng Palawan Airport. Dito tayo sa arrival. Pwede yung mag-antay dun sa loob. Yan. Pagka ang ano kasi namin, ang pick up pa sa amin is alas 6 ng umaga. Ang anong oras pa lang? Around
11 o'clock pa lang ng gabi. First time namin sa Puerto Princesa. Sa mga subscriber po namin dyan, magandang araw sa inyo. Salamat po sa mga nanonood sa amin. Sa mga hindi pa ako nakapag-like sa aming YouTube or TikTok or Facebook page, you can like us at Biyaherong Mekaniko. Yan guys, dumating kami dito ng alas 12 ng madaling araw. So, ginawa namin, natulog muna kami dito sa labas ng airport ng Palawan. So, ito yung mga gamit namin. So, nga pala pagka babiyahe kayo ng malalayo, like say, medyo alanganin na yung mga biyahe pa uwi dun or papunta dun sa destination nyo at hindi kayo makakapunta agad dahil nga wala kang transport, make sure may dala kayong mga unad, comforter. Yan. Malaking tulong yan kapag matutulog kayo dyan sa dumating kami dito, wala nang transport. Yan, konti pa lang. Yung sasakyan doon, anong masasakyan? Van po. Mga ilang oras yung from dito sir hanggang dun So, saan? kung ganitong medyo maluwag yung kalsada, parang ating oras. Kalahating oras na lang? Opo. O Fort Burton? Hindi po. Hindi, sa bayan. O tara. Kaya, may masasakyan. 300 sir? 150 ang isa. 150 Hindi, pero biyahe na po yan. Isang biyahe na. 300. Bali 150, O, 150. ganun nga. Hindi kuya. Pero pagdating natin doon, may masasakyan na kami. May mga nakatambay doon ng naban. Yung mga nakapila po. Hindi po natin sure kung may pero automatic yan mga kahit ng oras mo. Meron nga. Oh, sige po. Gusto ko ba doon kayo sa dito kuya? Kasi kung dito mo, makagay pa kayo na Gantay pa kayo dito na Hanggang mamaya. baka mo. Ano pa? Sige kuya. At least doon, sigurado na kayo na may masakit. Sige po. Bali ma'am, pag may mga madaanan tayong mga van na nakasabay natin. May lagayan din dito. Mami, minsan na tayo. Sige. Yes po. Diyan ka? Hmm. Diyan ka? Hmm. Mas gusto mo dyan? Oo. Gusto mo natin yung gamit Sa mo? loob, sir? Okay lang. Dito ka daw sa loob. Thank you, boss. Malayo pala. Ano yung ano? Bitawan mo kasi yan. Ito. Thank you, sir. Ito, sir, ah. Yan guys, pagdating nyo dyan sa van terminal kung saan sumasakay papuntang El Nido or Port Barton, ang starting ng trip nila is 5 or 6 a.m. in the morning. Dahil kami yung first passenger na dumating dito sa terminal, natulog muna kami at humiga muna kami dyan sa mga bench na available. Huwag kayong matakot guys dahil sa lugar na to, ito yung pinaka safest place na napuntahan namin.
andito na kami sa loob ng van. Going na kami ng Port Barton. So ibababa lang kami ng driver dun sa Carto. Then take uli ng tricycle papunta ng Port Barton. Total na binayaran namin is 500 each going to Port Barton. Dun lang sa pinakakanto. Guys, so sobrang haba ng biyahe. Hindi namin namalaya na 2 oras na wala kami natutulog. Nagising lang kami dahil bumpy na bumpy yung sasakyan dahil sa mga kalsada. Medyo nakaramdam na kami ng gutom dahil alas 8 na siya ng umaga. Kailangan namin makarating ng alas 9 dun sa Port Barton. Guys, after namin makasakay ng van at na-drop off na kami, ibababa lang kayo ng driver kung saan sasakay papuntang Port Barton Port. Guys, ito nga pala yung nakuha naming accommodation, yung Russell Place na matatagpuan dito sa Port Barton. Isa rin sila sa mga kilalang mga accommodation area dito sa Port Barton. Guys, kaya namin napili itong Russell Place is dun pa lang sa mga video or mga picture na nakikita namin, parang maaliwalas or tahimik na lugar siya. Yun nga, at hindi kami nagkamali. Sobrang gustong gusto namin yung place, lalong lalo na yung wife ko. Guys, after namin na drop off yung mga gamit namin, nagbihis muna kami and then hinahabol lang namin yung 9 AM na island tour namin. Guys, para maayos yung travel namin from Port Barton to El Nido pabalik ng Puerto Princesa, kumuha kami ng travel and tours. Sila na yung mga nag-set na mga pupuntahan namin, guys, and then hindi na rin kami nahirapan sa mga bookings namin. You can contact them at Facebook, The True Travelers, guys. Kontakin nyo sila, super sulit yung mga bookings na ginawa nila sa atin. Wala ka lang ibang gagawin kundi umupo at enjoy yung mga island tour na pupuntahan nyo. First stop namin is yung sandbar kung saan natin pwedeng makita yung mga starfish. Sabi nga nila, di ba bawal yan? Bawal kumuha na siya. It's a little bit like phosphorescent. Yeah, like a gel. Yeah. Touch it, touch it. Touch it? Oh, touch it. Wait, I touch it. Like a gel. It's super soft. It's like aloe vera gel. Ew. Yeah.
Someday. Big. Hindi siya ano. Ito yung sa nagustuhan namin, yung sariwa yung kakainin naming isda. Guys, after namin mag-island tour, kasama na rin dito yung binayaran nyo sa travel and tour, yung lunch ng island tour. So, wala lang kayong problemahin sa pagkain, kakain na lang kayo. Yun guys, dito tayo ngayon sa isla ng exotic island ng Palawan. So, magdala na rin kayo ng tubig na nabili nyo sa airport. Kasi hindi kami nagdala ng tubig. Kaya nahirapan kaming maghanap ng mabibilhan dito sa isla. So, recommended na magdala kayo ng sarili nyong tubig. And then dito sa exotic island ang magagawa nyo dito, mag-swimming, mag-take picture, then makikita nyo yung white sand, and then napakalinaw na tubig kung nakikita nyo yun. Sobrang linaw. Bihira lang mga Pilipino dito, karamihan dito mga Amerikano. Sobrang ganda ng place. Ayun yung organizer namin, si Randy. So ang gagawin natin, tatawid tayo doon. Bibili tayo ng soft drinks. Yan, nakahanap ng partner yung asawa ko. Filipino. Yan. Let's go. Yan, makikita nyo yung magagandang view. Yan. Pag nandito rin kayo, make sure na may mga dala kayong mga mga sunblock kasi sobrang init ngayong tag-araw. Baka magkaroon kayo ng mahapdi na sa likod. Sobrang hiti, lalong-lalo na yung si Sir, namumula na yung likod niya. Yan. Tatawid tayo ngayon dito kasi pupunta tayo dun sa may tindahan, bibili tayo ng maiinom. Yan yung aking wife. Yan, sobrang lamig. Actually guys, kahit mainit yung araw dito, yung tubig, hindi mo siya mararamdaman na mainit. And then magdadala rin kayo ng mga protector sa mga paa nyo, tsinelas or boots na swimming boots. May nabibili sa mga like sa Landers o kaya sa mga sports store. Yan. Sobrang ganda dito guys, oh. Makikita mo yung place. Yan guys, nakabili tayo ng Coca-Cola. Dito lang yan. And then yung isla namin, dito lang kami pumunta sa bahay nila sir. Tapat natin yung exotic island.
Ma'am, pwede magtanong, anong island po ito? Ayan, Maxima Island. Kung gusto nyo magpunta dito, punta lang kayo. Kontakin nyo lang yung number na binigay ko sa inyo. Yun. Sobrang ganda ng beach dito, men. Guys, inabutan na kami ng gabi kaya kumain na kami ng dinner. Sir, magkano po yung pakwan nyo, sir? 80 ang kilo. Ayan. Ano pangalan nyo, sir? Lloyd Palaw po. Lloyd Palaw. Lloyd Palaw po ng Port Barton. Ayan. Yung pinya nyo, sir, magkano po? Okay, sir, invite nyo po yung mga manonood natin sa Manila. Ayan. Okay, ito na po, mapunta na Port Barton. Ito po yung props ko, Lloyd Palaw. Lloyd Palaw. Thank you, sir. Yan guys, mag-ayaw nyo ng mga grill or fish or meat, pwede tayo dito. Ayan. Meron silang ready cook na ulam, adobong baboy, adobong manok, chicken curry, apritada. Ayan. Meron silang pansit. Ate, magkano isang yung ulam? Isang set ng ulam. Okay. Ayan. Ano pangalan ng kantin nyo, sir? Okay, thank you. Ate, sama. Ate, magkano yung pork chop nyo, ate? 200 po with rice. 200 with rice. Anong kasama? Salad. Salad. And rice. Okay, ito siya. Yan. Yung mga ganito yung isda, ate, magkano to? 350. Same din with rice na. Itong mga maliliit na buong isda, ate? 500. Itong pusit, ate, magkano to? Depende sa size. Yeah. Okay, yan. Depende sa size. Guys, dito lang sila malapit sa Russell Place na pinagtutuluyan namin. Pangalan ng nila is Star Apple Canteen. Okay? And if you want to visit the Port Barton, isa sa mga pwedeng kainan nyo dito is etong place na to. Kasi mararamdaman mo din yung yung pagiging classic ng ng isang lugar. Lalong-lalo na pag may kubo, and then nag-iihaw, yan. Yan guys, kakatapos lang namin kumain. Pabalik na kami dito sa Russell Place. Yan, kwento ko lang yung yung inulam namin ngayon, tanigi. Yan, that's my wife. Tanigi yan ba? Inihaw na yempo na may salad. Yan. Ito yung tinutuluyan namin. Sobrang mura dito guys. Pwede nyo kontakin yung Russell Place sa Facebook, or ito, ipopost ko na lang sa screen yung number nila. Isa rin to sa mga nagbabantay. Walang bewang. Hello po, I'm Jen from Russell Place. So you can visit us here po sa Port Barton, San Vicente, Palawan. So we're here po sa Bonifacio Street. So if you like to message or inquire, please message us po sa aming Facebook page, Russell Place. Thank you. Thank you. Ako po si Randy Morales, na taga Port Barton sa Palawan. So inimbita ko po kayo, baka gusto niyo pong mag island hopping tour dito po sa Port Barton. So ipapakita lang po ni Sir o ipa-plus ni Sir yung Facebook page ko. Pwede po kayong mag-inquire for sa akin. So kung gusto niyo po, para malaman niyo po kung ano talaga yung last paradise sa Palawan, sa Port Barton po yung the best. Just
check nyo na lang po at mag-inquire po kayo sa akin. Maraming salamat po sir at God bless po.